Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano na nga ba natin maiiwasan yung mapagselosan tayo ng amo nating babae? So guys, kapag kasi ka-close mo yung amo mong babae or malapit ka sa kanya, yung parang hindi mentally struggle yung buhay mo. So, maganda kapag ka-close mo yung amo mong babae kasi nga, mas madali gumalaw sa bahay, mas hindi ka ilang, and most of all is hindi ka pahirapan. So kasi guys, yung nagpapabigat lang naman or nagpapa-complicated lang naman ng trabaho is yung mga among babae, kapag lalo na pag napagsilosan ka. Kaya paano mo nga ba maiwasan na hindi ka nila mapagsilosan, yung para sa kanila hindi ka wala silang, alam mo yun, walang importansya, yung parang ganon. So first is magsuot ka ng maluluwag na damit, lalo dito sa Hong Kong or kahit sa Middle East man. Dapat know your boundaries. Dapat huwag kang umasta na parang amo ka. Gusto nga nila yung pinupuri sila ng pinupuri na maganda, mas daw yun sa kanila, mas pabor. Pero yung amo ko hindi ko pinupuri kasi nga mas may mukha pa ako kaysa sa amo ko, mas may hitsura pa ako. Purya lang ha, maano kasi yung dito niya, yung panga niya sobrang laki talaga, and then yung ilong niya malaki din. Pero kaya nga yung bata, wag kong inaano ko yung bata na wag niyang anuhin yung nanay niya kasi sinasabihan niyang mataba ka, kahit hindi naman mataba pero malalaki kasi yung binti ng amo ko ba. Siya parang lalaki, malalaki yung yung bagtak, yung pinaka malaking part doon sa ilalim ng tuhod, malaki yun sa amo ko. Tsaka talaga, kaya sinasabihan niya na, alam mo, dito sa bahay, ikaw yung pinakapangit. Ginagano niya yung amo kong babae. So, sa akin, pagka gano'n na naririnig ko, umaalis ako para kunwari hindi ko maririnig. Kasi mapapahiya yung among babae ko niyan pagka ganyan. So, pagka is magsuot ka ng maluluwag na damit. And ako, minsan lang ako nag-aahit ng kilay. Ngayon lang kasi nag-day off ako nung nakaraan. So, hindi ako masyadong nag-aayos. Hindi nga talaga as in oily ang mukha ko, yung buhok ko dito sabog-sabog yan. Basta sa umaga nakatali lang ako sa buong araw nakatali lang ako ng ganto. Alam na yun ng amo ko kasi nung bago ako dito sinisita. Papansin siya ba yung humaba-haba na yung buhok ko. Tapos sinabihan niya ako na, Jen, mahaba na yung buhok mo Ginanon niya ako. Tapos hindi ko lang siya sinagot. Kasi nga, alam ko na yung anong gusto niyang ipagawa sa akin. Gusto niya paputulan yung buhok ko hanggang dito para sobrang pangit ko na talaga tignan ganyan. So, hindi ko siya sinagot. Hindi ko pinutulan yung buhok ko. Pinutulan ko lang to nung nagbakasyon ako sa probinsya. Ayan, so panatilihin nyo na hindi kayo mapagselosan. Huwag kayong tumingin sa amo nyong lalaki. Nakayuko ako or basta kung ano lang yung sasabihin niya, yun lang. Pag hindi ako nakikipag-open ng topic sa kanya. Alam nyo ba minsan pagka may sasabihin sa akin yung amo kong lalaki tapos wala yung amo kong babae tapos dumating siya, sasabihin niya, ano yun? Ano yan? Ano nangyari? Gagano siya yung parang parang kailangan kakausapin ko lang yung amo kong lalaki pag nandyan siya. Tapos minsan sinasabi ko na, ma'am, ganto. Kasi minsan tinatanong din ako ng amo kong lalaki, Jen, alin sa dalawa yung maganda? Halimbawa, bibili siya ng gitara. Alin sa dalawa yung maganda? Ayan, tapos pipiliin ko. Tapos pupunta yung amo kong lalaki doon kasi parang i-excuse niya yun. Kasi nga, 6 na piraso na yung gitara niya. So, gusto niya pang magdagdag and ayaw ng amo kong babae. Sinasabi niya, sabi ni Jen, ito daw yung maganda. Yung gusto niyang utuin yung amo kong babae ba para mapabili. So, minsan ako kasi nga nakasimangot minsan yung amo kong babae dahil dyan. So, dapat maiwasan yung makipag-usap lalo na pag hindi masyadong kailangan pag nakipag-usap kayo sa amo yung lalaki nandyan siya. Alam nyo guys, 2 years na ako mahigit dito, wala akong number ng amo kong lalaki. Ayaw yun ng amo kong babae. So, every time na may concern yung amo kong lalaki, dadaan muna yan sa amo kong babae. Sasabihin, Jen, sabi ng amo mong, sabi ni sir, tignan mo daw yung ganto kasi wala sa bag niya, baka nandyan sa bahay. So, nagme-message yung amo kong lalaki
sa amo kong babae, tas ipasa yan ng amo kong babae, tas babalik na naman, magme-message ako sa amo kong babae, tas ipapasa niya naman sa lalaki. First time na nakausap ko yung lalaki nung nasaraduan ako ng pinto dito na hindi ako nakapasok ng magdadalawang oras. Tapos, ang number pala na nakaregister dito sa building is sa amo kong lalaki. So, siya yung tinawagan ko na doon sa telepono sa baba kasi naiwan din yung cellphone ko. Na yun nga, patulong ako. Tapos yun, kinontak ako ng amo kong babae kung paano ako makapasok sa bahay, ganyan. So, yun lang yung first time na nakausap ko siya sa phone. Sabi ko, pasensya na sir, ganito. Sabi niya, it's okay, I call madam about this. Sabi niya ganun. Medyo bago-bago pa ako noon. Bago yun mag-winter, tapos sobrang bitak-bitak yung kamay ko. So, hindi na nababasa yung fingerprint ko. Kaya ngayon, magto 2 years na ako na hindi nagagamit ng fingerprint pag magbukas ng pinto. Naka-passcode ako. Ako lang yung maalam dyan sa number. Ako lang yung nagbubukas ng pinto na gamit yung number. So, next, kung hindi ka mapagsilosan is ang ginagawa ko guys, kapag day off ko tapos nandito sila sa bahay, hindi ako lumalabas na nakasuot ng short or skirt or kapag nandito sila sa bahay at alam ko nandyan yung amo ko lalaki, nagsusuot ako ng pantalon. Yan, kahit ayoko sana kasi day off ko naman, pantalon tapos t-shirt para walang masabi ba. Pero minsan, nahuli ko din yung amo kong lalaki na tumitingin siya. So, ang ginagawa ko, nakayuko lang akong ganun, hindi ako tumitingin. So, na isang beses ata, nakita ako ng amo kong babae na nag-makeup ako. Kasi pag nag-makeup ako, kumakapal tong bibig ko kasi manipis siya. Ngayon, syempre, dadagdagan niya natin. Tapos, hindi siya makapaniwala sa mukha ko nung nasabi niya, saan ka pupunta? Baka iniisip niya nung time na yun kung mayroon akong imimit or ganito. Sabi ko, magpapadala ako ng pera sa Pinas. Sa Central ako pupunta. Sabi kong ganun. So, sa amo kong babae kasi, hindi siya sanay na mag-makeup. Pag nag-makeup siya or nagsuot siya ng contact lens tapos liquid eyeliner sa mata, ibig sabihin nun may importanteng lugar siya na pupuntahan. Hindi katulad sa atin na basta day off, nagme-makeup agad siya. Hindi ngayon siya nagli-lipstick eh. Kung hindi lang may kasal na aatinan, wala siyang lipstick sa bahay kasi makapal yung bibig niya, yung parang nakaganon, yun, nakaganyan. So, hindi niya nililipstickan kasi maitim din. Kaya parang yun na yung lipstick niya, yung itim. Kaya maraming insecurities yung amo kong babae. Kaya nung bago ako dito guys, pinahirapan niya ako. Hindi niya ako binibigyan ng pagkain. Kawawa ako nun, kaya may nagsabi sa akin na pumayat daw ako. Yung mga 1 year ago na video pa yung napanood niya. Tapos sabi niya, pumayat ka Miss Jen, ganyan, ganyan. Ang reason kasi, kaya pumayat ako, tapos hindi ako nakabawi. Kasi nga, pagdating ko dito, 52 or 54 kilo ako. Tapos parang dahil sa sobrang ganyan niya, kasi naiinis siya sa akin, hindi niya lang ako mapalayas. Naiinis siya kasi nga parang yung lalaki, nung time na yun siguro nanibago sa mukha ko na anuhan pa siya siguro. Pero nung huli, okay na, wala nang problema. So nung bago, talaga yan talaga yung issue ko. Tapos hindi niya na ako binibigyan ng pagkain, hindi niya ako kinakausap nung bago kami. Tapos alam mo yun, pinapahirapan niya ako sa mga bagay-bagay. Kaya, namayat ako nun kasi wala akong kain. Yung parang mahihimatay na ako sa gabi. Kasi yung kinain ko sobrang konti. Tapos sa tanghali wala akong kain. Yung piyaya lang nadala ko sa Pinas yung kinakain ko. Kaya bumagsak agad yung katawan ko ng 45 and hindi ko na nabawi yun. Hindi ko na talaga, kahit anong kain ko, kahit hindi ko na mabawi yung katawan ko. Kaya, pag uwi ko nito lang sa Pinas ng July, doon ako nakabawi, kumain ako ng kumain. Alam niyo yung lahat ng cravings ko, kinain ko as in. Tas yung boyfriend ko, support din sa akin, yung bumibili kami ng crispy pata. Alam niyo yung kami lang dalawa kakain. Tapos basta kumain talaga kami ng kumain as in. Tas pahinga talaga. Kaya nakabawi ako ng katawan. Pagbalik ko dito, naging 104.
to 105 lbs na ako. So, loves na ako. So, minintain ko yon. Kasi nga, medyo may laman-laman na kahit papano. Dati, 94. Sabi ko nga sa sarili ko, 94 loves na ako nung chinecheck ko. Sabi ko, pag umabot pa to ng 85, magbe-break na ako ng kontra kasi katawan ko na yung ano ba, nasasakripisyo. Kaya inantay ko talaga nun. Kaya nung pag-uwi ko, tapos pagbalik ko, biglang naging 104, 105 na yung ano ko, kilo ko. Ay, parang, ay, thank you. Kaya yun yung minintain ko ngayon. Nag-check ako kanina, 103. So, nandyan lang siya naglalaro. Hindi siya bumaba ng 100. 101 na pag umaga yun, pag gutom ako. So, kaya ngayon bumabawi talaga. Hindi naman sobrang taba. Guys, may bilbil na yung tiyan ko. Ayan. So, mahirap na siyang yumuko pag naglilinis ako. Kasi nga, may bilbil na siya. Pero, as in, kaya ngayon, medyo okay na din ako kasi yung amo ko, hindi na ako pinapahirapan, din na siya nagsiselos kasi nga, hindi niya na din nakikita. Dati, pag umaalis yan tapos yung amo ko lalaki na iwan, kailangan isaksak pa ng amo kong lalaki yung CCTV kung saan siya nakatambay para makita ng amo kong babae na nandyan siya at wala ako dyan katabi niya or ano. So, medyo ano lang, nung natigil lang siya nung sinabi ko sa kanya na may boyfriend ako, ganyan, parang naging ano na ba, naging ang turing na nila sa akin, naging kapatid na, at hindi ko naman sinisira yung tiwala. At alam ng amo ko guys na naglalagay ako ng boundary sa sarili ko. Alam niya na tinitiis ko yung init, tinitiis ko yung damit ko na maluwag, tapos malalaki na para akong tomboy tignan, at tapos wala akong ayos kapag oras ng trabaho ko. Pero kapag day off ko, nakikita niya, matino ako sa matino yung mukha ko, yung mga pormahan ko pagka day off ko, hindi manang na parang, sabi nga ng mga ibang katulong, tomboy daw ako kapag nakikita nila ako. Ay, ganyan yung ano, nung nakita nila yung Facebook ko kasi inad nila ako, ay, ganito yung profile mo, naka swimsuit ka? Akala ko tomboy ka, sabi nilang ganun. Sabi ko, hindi, ano lang yan, sa bahay lang, hindi na ako sinabihan ng amo ko na magsuot ka ng maluluwag na damit. Nagkusa na ako. Tapos alam niya naman na parang alam ko yung ano ba, kung saan ako lulugar. Kaya kampante na din siya. Hindi na siya nagsiselos ngayon. Tsaka hindi ko kinakausap yung amo kong lalaki. Hanggat wala siyang tinatanong, hindi ko siya kinakausap. Kaya pinapakisamahan ko lang sa bahay yung amo kong babae tsaka yung bata. Yung amo kong lalaki, napakabait. Wala kang masabi. Tsaka wala, as in, kung magsaing ka man dyan, wala kang maririnig sa kanya. Hindi sa katulad sa amo kong babae na pag ganon-ganon, parang yung nanay niya titingin-tingin ba. Ano kung ay, nagsaing ka dyan. Hindi mo man lang inano kung ano, bigas namin yung sinaing mo. Parang ganon. Pero sa amo ko lalaki, hayaan niya lang ako dyan. Cellphone lang yan siya. Tapos punta ako sa kusina, saing ako dun. Wala lang siyang pakialam, bahala siya dyan sa buhay niya. So, yun. Kailangan guys, ipakita niyo sa kanila na wala kayong interes sa amo niyong lalaki. Kasi yung ibang ang lalaki naglalandi din nag-I love you din sa katulong, katulad nung isang katulong na sinasabihan daw siya ng I love you ng amo niya. So, yung amo niyang babae medyo nagsimula ng magselos, kahit hindi naman dapat, kahit biro lang daw yun. Kaya, yan, huwag kayong makipagbiruan sa amo niyo hanggat wala dyan yung amo niyong babae. Kapag kayo lang, know your limit, ano ka muna, distansya ka, kasi minsan binibigyan din nila ng ibang ibang motibo or ibang kahulugan yung pagiging malambing mo or malapit mo. So yung mga Chinese pa naman or yung mga lalaki dito is parang kulang sa kulang sa kanyan, sa dilig, kasi nga mga babae dito ayaw magpagamit. So yung nila, tag-isang buwan ata yan silang ayaw magpagalaw. Kaya yung mga lalaki parang nagiging nagiging manyakis na. So, yun lang guys. Thank you for watching, and basta iwasan nyo na lang para smooth lang yung gawa nyo sa bahay. So, thank you and I love you all. Bye-bye.